Hi guys! Good morning sa inyong lahat. So for today's video is mag-unboxing tayo ng dalawang parcel na ating dinala kanina. So yun, yung parcel na ito guys ay isang table at isang parang cabinet guys na maraming buslot. So yun guys, unboxing na natin guys. So ayan yung itsura ng parang pinakasulatan sa table. So andito yung parang katawan niya guys. Yan, inasikaso pa natin guys kasi merong mga tornilyo na maliit na baka mawala, kailangan nating ilagay sa safety area. So yun guys, yun, natatakot pa ako guys mag-assemble nito kasi walang guide siya guys. So sabi ni ma'am, ano naman nagsabi sa akin na kuhanin ko lang daw, ano tawag doon, na langi-langiin ko lang daw guys, kaya ginawa ko. So ayun nga, tama naman yung sinabi nila guys kasi pwede pala yun. So guys, simulan ko na nga palang lagyan ng tornillos ang ilalim para dumikit yung pinakalamisa. Yan, ganyan guys. Yan. So yan guys, nilagay ko na nga at sinukat-sukat ko pa dyan guys. Pero wala akong panukat kaya ginamit ko guys yung yung kawayan. Tapos sinukat-sukat ko yun para na kayong umintindi dyan. So yan guys. Ayan si ma'am. So shout out sa iyo ma'am. So yun guys, andito nga, maulang umaga pa rin guys ngayon kasi iwan ko may bagyo yata ngayon guys. So ayun, magsisimula na nga pala tayo guys magtornilyo. Ayan, ginamit ko nga pala dito guys yung mabilisang timelapse kasi umabot ng 22 minutes yung ating video. Alaka. So yun guys, so bago pala namin naisip na doon pala ilagay yung tornilyo ay marami pa kami guys na mga hindi ko alam yun, mga parang pagkabahala kasi hindi kami sure kung doon talaga yung tornilyo ilalagay po. So pero nung nalaman namin doon ay tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho namin. So yun guys pala yung itsura ng table. So mag-order na kayo nyan guys, mura lang naman, umaabot ng 600 yan. Wow. So dito guys yung kabila ulit. Ayan, yan nga pala guys yung itsura ng table na ating ina-assemble ngayon. So hindi ko na nga lang pinakita mamaya yung yung tawag doon, hindi naman yung resulta. Hindi ko na guys pinakita kasi makita niyo naman guys dyan sa video. So yan na nga lang guys yung pinaka itsura niyan. Napakaganda din yan guys, kahit matulog ka dyan hindi yan masisira kasi yan ba, yan, bakal yun kasi, stainless. So yan, ikuha muna natin yung camera. Ayan. So yun guys, tapos na nga. So andito na naman guys yung lupot-lupot. Dadalhin natin yan guys sa aking nanay kasi mahilig dyan yung aking nanay guys. So sabi ko kay tita, dadalhin ko yan kahit maputik yung daan. So yun guys, yung sunod natin i-assemble at i-unboxing ay yung isa pang dinala natin. Yan ay yung cabinet na maraming butas-butas yung parang tukod guys, yung pinaka-poste niya. Yan naman guys. So dito nahirapan pa nga kasi yung mga tornilyo ay na hiwalay sa plastic, nabutas kasi yung plastic guys. So yun ay dinala natin galing sa pabait guys, punta sa Anahaw. So 4 na layer pala yan guys. So yun, napakasulit talaga, lalo na pag kayo may maraming mga gamit, pwede niyang ilagay dyan. So yun na nga guys, ayan. So siyempre higop-higop mo ng kape, so hindi na mawala yan. So dito guys, nahirapan pa ako kasi hindi ko talaga alam kung paano to i-assemble kasi hindi ko alam kung anong gagamitan yan, anong gagamitan ng mga tornilyo. So yan, sinabi naman ni tita kaya na-gets ko naman. At siyempre sinimulan ko na yung work ko para madali ring matapos. So yan guys, ganyan lang pagdikit-dikit niyan. So yan, sorry guys, mabilisan kasi yan, ginamit ko yung timelapse. Alam nyo kasi guys, yung minutes kasi na nagastos natin ay umabot ng 45. So yun guys, malapit ng phone storage yung cellphone ko dyan. So yan guys, di bali ganyan lang pala yung itsura. So ayan, tingin-tingin muna saglit. Napakahirap niyan guys kasi wala kaming dalang gamit, yung panggamit sa pang tornilyo, sa pang higpit niyan. So ayan, pero kahit ganun, no problem pa rin kasi nadikit pa rin guys. So yan, nilalagay bawat layer pala guys. Kapag magdidikit ako ay nilalagyan ko muna ng basurahan dun sa para makapatong dun, kasi pag hindi mo pinatong ay mahuhulog yun sa baba at hindi mo madidikit muna. So napakahirap niyan guys magdikit kasi masakit sa kamay kasi ikaw yung taga-ikot ng tornilyo. So ayan, tingnan nyo naman guys.
So di bali yung isang layer mamaya doon na lang sa ano, sa baba. Yan, di ba? 4 na layer kasi yan, guys. So order na kayo niyan. Nagkakalaga lang naman yan ng 700. Oh, wow. Pero talagang napaka-quality rin naman, guys. Yan pala sa state dyan, guys. So yan. Yung hindi ko nga pala guys muna dyan hinihigpitan kasi ano, mamaya ko higpitan kapag natapos na kasi maraming ano guys, maraming tornilyo na kailangang idikit para hindi umuga-uga yung cabinet na maraming ano, parang kinain na ng anay guys, yung ano, yung kulay itim dyan naman na maraming butas. Talaga naman yung kuan Shopee, maraming ano design ba, pero okay lang yan kasi matibay naman sila yan. So guys, kunyari yan ano, busy sa work pero napagod na talaga yan guys. So yan, eme. So yan, mata. So ganito pala guys yung pagdikit. So yan, kung nagtatanong kayo, kailangan nyo munang idikit yung ano, parang goma na yan. Tapos bago mo pasukan ng tornilyo, tapos ikutin mo ba guys yan, tulad ng ganyan. So kailangan mo dito yung ano, may screwdriver, tapos yung ginagamit pang motor pang tanggal ng tornilyo. Pero wala kaming dala nun, kaya yan, kamay lang yung ginawa ko. Yung pang ikot-ikot ko dyan. So ganyan lang guys yung pagdikit ng cabinet na ayan, parang katulad niyan. Kailangan mo na ipasok guys yung tornilyo. Ayan. Pero dapat guys ay mahigpit yung pagkakuan mo, yung pagkatornilyo, kasi umuuga-uga guys kapag hindi mahigpit yung ano, yung paglagay ng tornilyo. So yun guys. So ulan pa rin guys sa mga panahon na yun ngayon. Ano daw? So yun guys, tingnan yung kamay ko, maraming lumalabas na ugat. Wow. Payat na ang person. So ayun lang guys, kung nagustuhan nyo yung ating video ay baka naman for today.